Sa balita nga po na hindi na raw babalik si Lebron, si Rui nasa Clippers na, then si Marcus Smart na top perimeter defender ng Lakers ay Houston Rockets na, mukhang nagkulang-kulang na nga po ngayon ang wing rotation nitong LA. Tapos marami na rin po ang nag-a-anticipate na mabibigyan si Adu Thero ng consistent na role dahil nga sa mga pangyayaring to. 6'7 wing din kasi siya na sobra-sobra ang pagiging athletic. Bagay siya sa role na energy guy, no, pero tignan natin yung huling laro niya sa Summer League kontra to sa Miami Heat. Base sa title idol, no, itong si Adu Thero ay mukhang may game na all gas, no breaks. And kadalasan, hindi positibo talaga to na puro ka lang atake ng atake ng atake kahit na reckless na. Though pwede mo bigyan ng pass itong si Adu dahil bata nga lang din siya at yung pag-atake nga lagi ang nagiging default niya kontra sa defender. Malamang, kung hindi siya napabump dito sa defender ng Heat, nakapasok din yan. And ito nga po yung madalas nating makikita sa video na ito, yung pag-drive ni Adu. Pero singit muna natin ang depensa again sa pagkawala ng mga key players ng Lakers. Pwede talagang mapasok si Thero sa rotation, maging healthy lang siya. At pinakita niya dito yung pagiging mahusay niya na defender. Kinukis ba naman yung kalaban eh. And ito yung sinasabi natin idol, para sa akin, okay naman yung mentality niya na attack mode lagi. Mas trip ko nga yan kesa yung matamlay lang, na tila hindi ka nararamdaman sa opensa. Pero yung ginagawa kasi ni Thero dito ay literal umaatake lang siya talaga at parang yun lang ang nasa isip niyang gagawin niya. Kaya nung napigilan siya, wala. Medyo natigil ang opensa at nagbadya pa na matatawagan siya ng 3-second violation dito sa painted area. Ang sinasabi lang natin idol, okay din siguro kung kunwari aatake siya pero may backup siya sa kanyang arsenal like step back or fake or spin or bump tulad ng ginagawa ni Jalen Brunson. Na-master na niya yung pagmanipula sa depensa kapag ayaw siyang paatakihin. Kaya sobrang unpredictable na nung ginagawa niya kapag less than 15 feet na to from the basket. Unlike kay Adu dito na nung napigilan na, wala na. Kick out na lang yun nasa isip. Again idol, ganito ang madalas na nangyayari kapag alam ng depensa na atake ka ng atake. At ito rin yung nagsiseparate sa mga mahuhusay na scorers ng NBA kesa sa mga normal lang. Kasi nagawa na po ni Thero na lampasan ang unang defender. Okay yun. Pero syempre, may isa pang defender dyan na sasalo sa kanya. At dito nga magiging useful yung mga shot fakes or body contact para off balance ang help defender. Just look at SGA, kaya siya mahusay na scorer din kasi handa siya sa help defender once nawala na yung primary defender niya. Hindi niya straight up siya na challenge to vertically kundi may mga ganyang bump para off balance nga. So pwede rin tayo matuto rito idol. And si Thero, natuto na rin kagad. Again, bata pa to at lundag ng lundag and ginagawa niya na rin naman to sa mismong Lakers team nung regular season. Ewan ko lang bakit this game parang reckless lagi yung mga atake niya. Pero at least, di ba, hindi niya inulit na in-straight up vertical tong si Golden. Bumali na rin siya para iwasan ang tapal. Okay na rin yan. Alam niya sa sarili niya na mahihirapan siya kung rektahan lang kay Golden kaya need ibali. Nakakuha pa ng foul. Very good. So marami rin talagang magandang napapala if you will just pause. Hindi ito palagi idol baka sabihin nyo dapat laging tumitigil, laging nagpo-pause. Syempre, may moments din na dapat dinidiretso mo pero dito hindi naging reckless si Thero at naging patient siya sa kanyang atake. Kita nga natin, gumamit na siya ng fake at hindi lang umasa sa angking athletic ability niya. So nakascore siya ng basket kasi in control nga po siya. Though yun nga, gusto mo pa rin yung mentality niya lagi na atake ng atake. Maybe kulang lang syempre sa control in which pwede niyang matutuhan yun kina Luka at AR kasi sila talaga yung alam mong laging in control at nagsisik ng contact. Very good siya rito, umatake siya at nag-draw ng double. Ang kagandahan kasi dyan ngayon ay hindi siya natigilan, yung parang pinick up niya yung dribble niya sabay naghanap ng mapasahan. Hindi yan nangyari dito. Alam niya kaagad ang posibleng mangyari at nagawa niya yung necessary na pasa rin. So I think ito yung isa sa dapat i-improve po ni Adu Thero ngayon na mukhang nagbabadya ang kanyang pagkakaroon ng consistent na role sa main Lakers team. Hindi pa natin sure yan pero mukhang that is the case. At yun nga, aside sa shooting na obvious naman yung control niya lagi sa sarili niya, ang dapat niyang improve yung tipong matuto siyang pumreno sabay mag-fake at mag-initiate ng contact to keep the defense honest or off balance. Si Jake LaRavia, medyo okay siya sa ganun kaya may consistent na role din siya. Hindi lang talaga siya makashoot at naglaho yung shooting niya late in the regular season pero si Thero, mas athletic na mas makakatulong din kay Luka. Kaya yan ang naging observation natin sa laro ni Adu Thero dito sa California Classic. Kayo ba idol? Ano masasabi nyo sa game ni Adu? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.